Magandang araw po sa inyong lahat. Isang mapagpala at magandang araw sa inyo, mga kanego. Ako po si Lorenzo Binay Manalo. Isa na namang inspiring na kwento ng pagninegosyo ang aking ibabahagi sa inyo ngayong araw na to. Kaya tara na, samahan niyo ako. Sir, bago ang lahat, pakilala po muna kayo sa ating mga viewers. Yeah, hi. I'm Alfred. Ako yung owner ng Alman Trading. And then, tanong ko lang, paano po nag-umpisa ang Alman Trading? Alman Trading was established siguro mga 2 years ago kasi since my father pa-retired na siya. May yard siya from Valenzuela before. And then, sabi niya, if I want to take over dun sa negosyo, I have a doubt, self-doubt. Sabi ko, parang hindi ko kaya yung yarda. Sabi ko pa, huwag muna tayo mag-yarda. Subukan natin sa bahay. So, subukan namin na naman ni Lord na maganda yung process na business. And then, God willing, this year, sana, magtuloy-tuloy, I have the confidence na mag-yard na. So, bali, ano pala to? Negosyo ng father ninyo dati? Yeah. Tapos, tinutuloy nyo lang? Tanong ko lang, ano po bang negosyo nyo dati? Anong pinagkakaabalahan nyo before, bago nyo pa ito ginawa? Actually, if you're familiar with virtual assistant, I've been with US American client, sa parang call center, kaya lang project-based. If ever may papagawa silang database sa akin sa Amazon. Yung Amazon kasi it's like Lazada dito sa atin. May ipopost akong ano. So, parang naging familiar na ako sa ads. So, yung learning ko from that, dito ko in-apply sa business. So, nagamit talaga yung inyong dating ginagawa dito sa negosyo nyo ngayon. Yeah. So, aside from that, dun sa nakapag-kumbinsi sa inyo na ituloy yung negosyo, kasi kadalasan sa mga negosyante na yung mga parent nila, yung mga anak nila ayaw nilang ituloy yung negosyo. So ano yung nakapag-convince sa inyo na ituloy yung negosyo ng family, ng parents nyo? Yung business, kasi nakita ko sa father ko na very perseverant siya dito and he really wanted me to stick with the business. So sabi ko, let's give it a try. And to be honest, hindi naman talaga, we all need money, di ba? So talagang pera ang naging sabi ko, ito yung income, ito yung kikitain ko from my previous job. So it's a one step higher opportunity for me. So if I didn't grab that, I'll stay the same as a virtual assistant. And then, I can handle my time, na if ever na ayoko mag-work, we can pause this, wag natin ituloy. So, yun, it's expanding my horizon and to continue the legacy of my father sa pagbe-business. So, ganda pala nung natutunan nyo dun sa kailangan ituloy nyo yung negosyo na naumpisahan ng magulang nyo. Of course. So, kasi alam na nila yung in and out ng business eh. So, all you have to do is learn. Wala ka tapos ng ibang gagawin. papalakihin mo pa, papalaguin mo pa. I-expand mo na lang. Andyan na yung negosyo. Hindi mo na kailangan mag-start from the bottom. Hindi mo na kailangan maghanap ng kapital. Kasi yung iba, kadalasan, yung nagiging senaryo na kaya ako walang negosyo, wala akong kapital. Sa inyo, nandyan na yung negosyo, ipagpapatuloy na lang. Ay, kumusta naman yung kita? Maganda ba? Okay ba? Yeah, actually, maganda. Tanong niyo sa father ko. Si father? Okay. Okay ba po yung kita sa Kakain tayo ng lugaw araw-araw. Okay naman pala. Pero hindi lang lugaw yun. Napaka-humble ni Sir kung makikita mo. Iharap mo nga yung camera kay Sir, yan.
Yan si Sir Boy Mangali. Boy Mangali. Yan. Sir, bati ka muna sa ating mga viewers. Ay, good afternoon po sa inyo lahat. At pagpalain tayong lahat ng poong may kapal. Actually, napadpad lang kami dito sa kanyang yard. Napaka-humble ni Sir. Alam nyo, ilang taon na po kayo Retired na ako talaga kung tutusin. Hulaan mo ko ilang taon na. Naku, hindi ko kayang hulaan. Ang tigas nyo pa eh. Baka mamaya, baka mas maedad pa ang tingin nyo sa akin. Wow, 70. Ano po sekreto? Bakit ganyan pa katikas? Ewan ko, parang si Dolphy ata. Yun ang sabi nila sa akin. Yun. Parang chicks boy ata. Hindi, okay lang. Kasi ito, si Sir, isang example na tingin ko maganda yung upbringing ninyo sa inyong anak. Kasi na ipagpatuloy niya yung negosyong na umpisahan niyo. Dapat, okay, kung ko ibibigay ito, siya lang naman ang anak ng lalaki, sayang ako hanap buhay pagka pinabayaan natin. Diba? Doon sa mga magulang na nanonood sa atin ngayon, anong maipapayo nyo sa kanila para yung negosyo nila ay magustuhan o matutunan ng kanilang mga anak? I-guide nyo sa natutunan yung negosyo na umpisahan yung business, i-guide nyo yung mga bata. Baka sakaling mas higitan pa tayo. Ay paano naman kapag wala talaga silang interest? Paano mo igagay? Kahit to, hindi ko na alam kung anong dapat ko ipaliwanag, pero pipilitin ko. Talaga. Pipilitin talaga na matuto and then idadaan sa proseso. Yung legacy, Sabi ng iba, pahirapan daw eh. Pwede ba yun? Pwede. May kung saan siya dapat turuan o pahirapan o basta i-guide mo lang. Bigyan lang ng lesson. Bigyan mo ng Ayan. lesson. So sa palagay nyo ba, yung mga pinamana nyo sa mga anak nyo, ilan po ba anak nyo po? Isa lang sa isa lang? lalaki. Isa lang. Sa lalaki. Isa lang. Bali, dalawa. Sa palagay nyo, yung negosyong pinamana nyo sa kanila, Kaya. may pamamahalaan nila ng maayos. Kaya. Sa tulong ni Lord, magagayid sila. Tingin ko, napaka-religyoso nyo, sir. Ano po ba yung religion natin? Tanong mo sa asawa ko. Ay, hello po. Ano pala si Mrs. Si Ma'am. Hello po. Yan. So, bali, ang dami kong natutunan sa inyo. Salamat at sa pagbibigay nyo ng tips sa ating mga viewers. At alam ko, marami pang mga tao na nalilito tungkol sa buhay pagninegosyo. Gusto natin silang malinawan na wag nilang hayaan yung negosyo na kanilang naumpisahan pagpos ipamana sa mga anak. Thank you po. Welcome. Tungkol naman sa sa personal life, ano yung mga pinagdaanan mo dati na yung nakapagbabago ng pananaw mo sa buhay? Personal life, yeah. Yung nagpabago sa akin is that when I encountered Jesus as my Savior 10 years ago. And of course, with the guidance of my wife, actually kakakasal ko lang last year lang. So, after that, kasi I was really a headache sa family namin. Yun nga, sabi ko, if ever hindi ko na-meet si Jesus, dalawa lang pupuntahan ko. It's either lupa or Muntinlupa. Dalawa lang yun. That's the only option I have. And then may isa pa palang option, si Lord. So nung na-meet ko si Lord, and then it changes. He gave His grace to me, the wisdom to establish this business. And then ayun, God willing naman, ngayon, dire-diretso na. Ano ba yung mga malungkot na nangyari doon sa buhay mo? Bakit parang ang lalim noon na ano yung part na yun? Wala namang malungkot. Ako lang yung nagbibigay ng lungkot. You know, teenage years, rebel, yung talagang sakit ng ulo ng magulang. It's yung parang may nagawa ka nung someday na pinagsisisihan mo ba o ano?
regrets will always be there. Nandun naman lahat ng regrets. If we don't have regrets, we don't learn from it. So, technically, regrets, it's a normal process, proseso yan na kailangan nating pagdaanan so that we learn. Hindi pwedeng you learn without regrets. Magre-regrets ka muna and then Kailangan mo tsaka muna ka matututo. magkamali Then you saka apply. bago ka matuto. Yes. So, madami ka na natutunan sa buhay. Ano-ano yung mga bagay na... Sobrang dami. So, nakapagbigay sa iyo ng... Na-inspired ka. Ano yung mga bagay na yun na na-inspired ka? Mga bagay, siguro... Yung mga karanasan mo sa buhay, mag-experience mo. Nakakapagod maging sakit ng ulo, nakakapagod, nakaka-stress yung araw-araw na ganito yung gagawin mo, ganitong kalukuhan. This Monday, ito namang kalukuhan na to. So, you'll get fed up. Mananawa ka din kapag Mananawa gawa ka ka ng gawa ng kalokohan. Tapos, parang walang nangyayari, ganon. Yeah. So, to the point na na-realize mo rin na pag hindi ka nagbago, Ikaw wala, din. You'll suffer. ikaw din yung... Oo. Ikaw yung, whatever you do will be the consequences of your, experience, magiging consequence yun kahit anong Ilang gawin. taon na kayong magkarelasyon ni Mrs. bago kayo Nagpakasal. We've been together for 10 years. 12 years already. Si Mrs. ang isa din siguro yan sa nagbabago ng pananaw mo sa buhay. Tama ba ako? Yeah, big impact. It's really a big impact for me na siguro 80%. Kasi she was the Christian. So like what I've said on our wedding before, sabi ko sa kanya, 10 years ago when I met Jesus, the Lord gave you to heal me. Na siya talaga nang naging guidance ko. So it's very coincidence na nag-born again ako and then after that, born again din palang papangasawa ko. May plano ba kayo na maging pastor, ganon? Wala naman as of this moment. Malayo pa tayo doon. Maybe, siguro. Pero nakikita ko na talagang ano kayo sa pananampalataya nyo sa hope. Talagang yun talaga. Yeah. And then, mabalik tayo doon sa pagpapatakbo ng negosyo. Okay. Ano bang mga plano nyo dito sa negosyo na pinagpapatuloy nyo? Tingin ko maganda na. Ano pa yung mga plano nyo in the future? Yeah, madaming nakaabang ditong plans. We plan to have a yard. Yung yarda natin will be established. Again, all of this will be according to the plans of the Lord. Kung this year, ang gusto ko, may yarda kami somewhere in Bulacan, much bigger than here. Na hindi naman, we don't ask for too much. Yung matetesting yung unit, yung maayos. Like, kanina nakita nyo, sir, di ba? Hirap testingin. Maganda. So, yun nga palang, yung kanilang mga unit dito is fresh from Japan. So, ito yung mga second hand na siya. Tapos, nagamit na sa Japan, pero dito sa Pilipinas, hindi pa siya nagagamit. Tapos, yes, tama. We ini-import dito, nyo. Kayo mismo yung nagpupunta sa Japan? Yes. Ang galing. Sila mismo yung pumupunta sa Japan at dinadala dito yung mga... Di ba sa Japan, mga ganyan, naka-ano lang, nandun. Nakatambak na yan, sir. Lang. Kasi sa Japan, they have a very strict restriction when it comes to running hours. Yeah. Compared dito. Kasi technically, pag sa Japan, umabot na ng 5,000 running hours. 5,000 hours na ginagamit ang unit, phase out na. Oo. Tatanggalin na. It's by the law, sir. It's by the law. By the law. Kasi dito sa Philippines... So dito sa atin, wala. Sa Pilipinas. Hanggat gumagana, okay. Hanggat gumagana, okay. So hanggat tumatakbo, umaandar, basta walang nadidisgrasya, okay pa. Magkakaroon lang ng kapag may nadisgrasya na. Yeah. So, sa tingin mo, tama yun? For me, it depends sa kasi sa sistema natin. Madaming dapat ayusin, sir. And siguro this is the least problem our government can handle na madami pang problema bago to, sir. So, madami pang pero kailangan din tignan ng government natin yung natin kasi yung regularity ng pagpatakbo ng heavy equipment is still ang daming naloloko, ang daming Sang part naluloko yung kadalasan mga tao, yung mga kababayan natin, sang part sila naluloko ng mga
mga scammer dito sa ganitong industry? Yeah, actually, that's really a good question. It's one of my advocacy before, sir. Naloloko sila in terms of, example, sasabihin niyan, Japan surplus yan, where in fact, it's not. Hindi naman talaga Japan surplus. Of course, pag pininturahan mo na yan, you will never know na Japan surplus yan unless you have a very, very good mechanic. Tinatamper nila, Oo. ganon. Like running hours, nag-usap tayo over the phone, sir. Inamin ko naman sa'yo, running hours can be tampered. Mhm. And hindi makikita yon ng ordinaryong tao. So, makikita yon ng mga expert mechanic na talagang marunong sa unit or even operator, makikita yon, sir. So anong mabibigay mong tips sa mga gustong bumili ng mga ganitong klaseng equipment para sa kaalaman nila at para hindi na rin sila ma-scam, maloko ng mga nagbebenta sa kanila? Ano yung mga tips na kailangan nilang tandaan at tingnan? Yeah. Ang tips na pwede nating mai-ano sa kanila, always check the engine, not the running hour. Always check the paper, yung mga importation papers nito. Dapat nagtutugma sa sinasabi nila. If ever na sinabing last week lang yan, dapat naka-check yan na-embark yan dito sa Philippines, last week lang din talaga. So, of course, we know Japanese are known for their honesty, di ba, sir? Na talagang tapat sila. Honest talaga sila. So, technically, if they give the paper, yun talaga yun. Oo. So, pagdating dun sa paper, okay na yon. Pagdating na lang sa unit, nagkaka-problema. Makina, sir. Makina. Oo, yung makina. Tungkol naman sa mga pagpuproseso ng papeles, ano ba yung kailangan para... wala. Meron ba siyang kagaya ng sa sasakyan na ORCR? O Wala. Wala. So, ano lang ang pinakahawakan? Deed Deed of sales lang. Tapos, that's it. yung If ever ng yung mga auction paper natin, option papers. it's by client request, sir. Actually, kung, how do I say this? If ever na naghahanap ka sa akin, I can give you, pero sa 10 client, siguro isa lang ang naghahanap ng paper sa akin. Saan mo ginagamit yung kadalasan yung may naghahanap ng mga papers? Credibility, sir. Sa How credibility credible. na. How credible are you na totoo yung sinasabi mo? So they have to check ito. So, invite mo na lang ang ating mga viewers kung saan sila, saan kanila pwedeng kontakin. Dito ba? Yeah. Hi, Saan kanila guys. pwedeng kontakin yung Facebook account. Okay. Yeah, hi guys. This is Alfred of the owner of Alman Trading. I invite you guys na you can visit our yard. Actually, this is our home of my parents. So you can visit our yard here in Malabon City. We are located at Tunsuya, Malabon. You can call me at 0908-525-7155. Imagine, sa bahay lang po ito nila ngayon. So ngayon sa bahay lang nila ginagawa yung negosyo. So hopefully pag bumalik kami dito, sigurado ako. Baka hindi na dito, sir. Malaking yard na. Oo. So salamat sa pagpapaunlak mo sa aking maikling interview. Sana po umasenso pa ang ating negosyo. Hanggang doon na lang mga kanego at gusto ko sama-sama tayong umasenso. And God bless you po.